Okay, so hello students. Tuturuan ko kayo kung paano mag-drawing ng angle gamit ang ating protractor. So, sa pinakamadaling paraan, para at least ay inyong masundan. So, pag gumamit tayo ng protractor, lagi natin tandaan na meron tayong dalawang set ng numbers na nandito. So, meron ako mga numbers na nandito sa labas at mga numbers na nandito sa loob ng protractor ko. So, kung makikita natin dito sa labas, na dito nag-start yung 0 sa kaliwa, pero dito sa numbers na nasa loob, dito sa kanan. So, may gamit yung mga yan. So, kapag ang target mong angle ay nakabuka doon sa kaliwa, so dito ka mag-start ng 0. Tapos, kapag yung angle mo ay dito nakaharap sa kanan, so dito ka mag-start ng bilang 0. So, it depends kung paano mo siya gagamitin or kung anong ikot yung gusto mo. So, halimbawa, ang target natin ay makapag-drawing tayo ng angle ABC na ang sukat ay 80 degrees. So, paano ba natin siya i-drawing? So, una, kailangan mag-drawing muna tayo ng isang ray gamit ang ruler or pwedeng yung gilid na rin ng protractor natin. So, ruler ang gamitin natin para mas kita ninyo. So, gawa lang ako ng isang ray. Ibig sabihin ng isang ray, may isang endpoint at merong isang arrowhead. Itong ray na to ay isa sa magiging kamay ng ating angle. Okay? Or side ng ating angle. Ngayon po, kapag meron na akong isang ray, so meron na akong vertex dito yung tinatawag ng angle ko, endpoint na magsuserve na vertex mamaya ng angle ko, saan ba natin siya itatapat? So, kailangan po kapag gagamit tayo ng protractor, itong endpoint na to ay tinatapat natin dito sa gitna ng protractor natin at hindi pwede dito sa ilalim. Dapat dito sa gitna. So, sabihin natin itapat ko siya dito at yung isang kamay ng angle ko o yung isang ray na ginawa ko, ang tapat ng kanyang 0 ay nandito sa kaliwa. So, ibig sabihin, etong labas ang gagamitin natin at hindi pwede itong loob. Bakit? Kasi kung eto yung isang kamay, eto ang 0 na magsisimula ka ng bilang at hindi pwede dito sa 180 degrees. So, sana nag-gets nyo na yung gamit nung sa labas siya sa loob. So, ibig sabihin, kung eto si 0 at eto yung isang kamay, dito ako unang magsisimula ng bilang. So, kung gusto ko ay 80 degrees, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, mamarkahan ko kung nasaan si 80 degrees para alam ko na dyan ko siya itatapat. Ngayon, kapag namarkahan ko na, iduduktong ko lang itong marka ko kanina dito sa magiging vertex ng angle natin. And then, I'll draw another arrowhead. So, kung mapapansin natin, meron na akong angle, and this angle, check ulit natin kung tama tayo. This measures, ayan, eto si 0, and nag-et siya sa 80 degrees. So, this angle measures 80 degrees. So, kung papangalanan naman natin siya, it can be A, B, C, or pwedeng nandito si A, B, andito si C. But make sure lang po na si B ay laging nasa gitna or yung letter na nasa gitna ng ating pangalan, siya dapat yung nandito sa vertex natin. Okay? Next example. What if gusto ko namang mag-drawing, teacher, ng angle JKL na ang sukat ay 35 degrees. So, gawin natin siya. Una, magsubuhit ulit ako ng isang ray na magsisilbing isang side muna ng angle ko. So, drawing ako ng isang endpoint at isang arrowhead. Again, ang tawag dyan ay ray. Ngayon, using my protractor, magme-measure naman ako this time ng 35 degrees. So, dahil nandito yung aking vertex, ayan, at yung isang kamay ng ray, dito nakatapat yung 0, hindi dito sa kabila, andito siya sa kanan this time. Dito ako mag-start ng bilang sa inner at hindi sa labas. Dahil eto yung 0, dito ako mag-start. So, dahil 35 yung target ko, dito ako titingin, 0, 10, 20, 30, at ang 35 ay wala. 40 na yung next. So, ibig sabihin, ang 35 ay nasa gitna ng 30 and 40. Or kaya, para say, pwede naman kayo magbilang ng isang number or isang linya. Ibig sabihin ng isang number, lalo na kapag mga 32, 33, so hindi siya exactong 35. So, this time, ang 35 naman ay nasa gitna ng 30 and 40. So, I can put mark here para sa 35 ko and then connect lang din natin yung ating vertex doon sa aking marka. And then, I need to put arrowhead again. So, this time, we can say ng aking angle here is 35 degrees. The measurement of this angle is 35 degrees. So, anong pangalan? Ang pangalan po nito ay JKL.
L. Or pwede namang ditong J, K, L. Basta ulit, dahil nasa gitna si K dito, ibig sabihin siya dapat yung laging nasa vertex. Okay? So, ganun po tayo gumamit ng protractor para mag-drawing ng angle. Thank you!